In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa atin lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron. Ang kanyang asawang si Elizabeth, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matatanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang anuming nakakalasing. Sa sinampupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoon Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglayang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matiyak na mangyari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at kayo din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo, at ngayon, mabibingay ka't hindi makapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya nakapagsalita. Mga sinyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod,
ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa mga hukom. Ang mabuting balita at unang pagbasa ay parehong nagpapakita ng isang mahalagang tema. Ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao tila nawala na ng pag-asa. Pareho sina Zacarias at Elizabeth. Gayon din sina Manoah at ang kanyang asawa, mga magulang ni Samson, ay nakaranas ng kahinaan at pagkakait ng mga inaasam nila, ang magkaanak. Ngunit sa kabila nito, ipinakita ng Diyos na ang limitasyon ng tao, ang pagiging baog ng mga kababaihang ito, ay hindi naging hadlang sa Diyos upang magdulot ng biyaya sa kanyang takdang panahon. Sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang tulad ni Zacarias, Elizabeth at Manoah na nawawala ng pag-asa dahil sa mahirap na kalagayan sa buhay. Ang Ebanghelyo at unang pagbasa ay paalaala na ang Diyos ay tapat at ang kanyang plano ay perpekto kahit hindi natin ito agad na uunawaan. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, sa pamilya. Maraming mag-asawa ngayon ang humaharap sa pagsubok ng kawalan ng anak o di pagkakasundo. Sa halip na mawala ng pag-asa, tinatawagan silang magtiwala sa plano ng Diyos. Pangalawa, panalangin. Ang karanasan ni Zacarias ay nagsasabing huwag mag-alilangan sa kapangyarihan ng panalangin. Sa panahon ngayon, ang panalangin ay madalas na inisantabi dahil sa abalang pamumuhay. Ngunit ito pa rin ang paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos. Pangatlo, paglilingkod. Ang pananampalataya ni Zacarias at Elizabeth ay nagpapakita na ang bawat pamilya ay maaring maging tagapaglingkod ng Diyos. Halimbawa, ang mga magulang ay tinatawagan na ihanda ang kanilang mga anak upang maging mabuting Kristiyano. Sa ating pagninilay sa pamilya at buhay. Una, pananampalataya. Pagtiwala sa Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok. Pangalawa, pagtatanggap sa plano ng Diyos. Madalas, may mga bagay tayong inaasam na tila hindi natutupad. Ngunit ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa ating inaasam. Paghanda sa Panginoon. Tulad ni San Juan Bautista na inihanda ang daan para kay Kristo, dapat din tayong magsikap na gawing mabunga ang ating buhay sa pananampalataya. Ang salita ng Diyos na ating narinig ay may batayan sa katuroan ng magisterium at tradisyon. Sa magisterium, ipinapahayag ng simbahan na ang bawat buhay ay biyaya mula sa Diyos. Maging ito man ay dumating sa kabila ng hirap at pagsubok. Ang mga sakramento tulad ng binyag
ay nagbibigay ng buhay espiritual. Sa tradisyon, sa liturhiya, ating ipinagdiriwang ang mga biyaya ng Diyos at ang kanyang katapatan sa kanyang bayan. At sa banal na kasulatan, tulad ng buhay ni Zacarias, Elizabeth at Juan Bautista, ang bawat isa sa atin ay may misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Ano ang dapat natin baguhin ngayong Adbyento? Una, ang panalangin. Maging mas regular sa panalangin, lalo na sa bilang pamilya. Pangalawa, pagtitiwala sa Diyos. Tularan ang pananampalataya ni Elizabeth na hindi nawala ng pag-asa kahit sa tila imposible. Pangapat, paghahanda. Linisin ang puso at isipan sa pamamagitan ng sakramento, ng kumpisal at paggawa ng mabuti bilang paghahanda sa pagdating ni Kristo. Panglima, pagpapakumbaba. Matutong magpasalamat sa biyaya ng Diyos, gaano man ito kaliit o kalaki. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay liwanag at pag-asa sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano, lalo na sa panahon ng pagsubok. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang maghanda sa iyong pagdating ngayong Adbyento. Naway maging tulad kami ni Zacarias at Elizabeth na tumutugon ng may pananampalataya. Pagpalain mo ang aming mga pamilya at gabayan mo ang aming mga kaming maging ilaw para sa iba. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!